Mula sa Super Typhoon Inday, bahagya itong humina at bumaba sa typhoon category. Pero mga kapatid, patuloy na hinihila at pinalalakas ng bagyo ang habagat. Para matulungan tayo maghanda sa lagay ng ating panahon, kasama natin ngayon ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, okay. Ngayong nasa typhoon category na itong si bagyong Inday, ibig bang sabihin nito mas mahina na yung mga pag-ulang ating mararanasan or walang gaanong epekto yung paghina nito to typhoon category? Cheryl, yung paghina nito ay humihina lang yung kanyang center winds o yung kanyang maximum center winds. Pero yung pag-ulan kasi natin ay hindi directly associated dito sa Bagyong Inday. Epekto ito ng habagat o southwest monsoon. So marami pang factors na isasalang-alang natin, pero yung pag-ulan natin is magpapatuloy pa rin nating aasahan sa mga susunod na araw. Dito naman sa Luzon, nauna na yung mga pag-ulan natin sa Mindanao, umakyat yung axis ng habagat natin habang umakyat itong si Bagyong Inday at mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, asahan na po natin na mas madadagdagan yung ating mga pagulan dito sa mainland Luzon. Katulad nung kaninang mga nailabas po natin na report, may mga lugar na rin daw sa Maguindanao na abot leeg yung tubig baha. So, pakita natin, nasaan na ba ang Bagyong Inday base sa ating monitor? Yes, itong Bagyong Inday ay huling namataan ng pag-asa sa layong 780 kilometers east ng Aparit, Cagayan. Ito ay offshore o nasa dagat pa at yung kanyang wind field ay unti-unti nang sumasabit dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kaninang umaga, maganda pang panahon dyan kahit meron tayong tropical cyclone wind signal dahil babala ngayon sa paparating na hangin. Pero ngayon, nagsisimula na nating maramdaman yung panglabas na kaulapan at wind field nito at magpapatuloy pa yan hanggang bukas. Yung ating lawak ng Bagyong Inday ay nasa around 1,700 kilometers. Kaya hindi man abutin yung kanyang gitna o yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna, isasabit yan dito sa ating panglabas na kaulapan at wind field. So mararamdaman na natin yan bukas hanggang sa darating na Sabado. At sa Sabado, nandito na yan sa itaas ng ating area of responsibility at palabas na ng ating area of responsibility. Pero magpapatuloy yan, magpalakas ng ating habagat. Kaya magpapatuloy pa rin yung ating mga pagulan. At Cheryl, ito yung medyo nakakalito Minsan, or ito nangyayari nga na pag nakalabas na po yung ating bagyo, is mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila. Dahil nga, indirect effect yun Ang habagat ang nagpapaulan sa atin, although nakalabas na yung ating bagyo, meron pa rin tayong inflow ng habagat papunta dun sa ating bagyo. Mababawasan yung pagulan natin sa Mindanao at Visayas. Pero dito sa Metro Manila, mas madadagdagan pa ngayong weekend. Puntahan ko muna yung mga tropical cyclone wind signals. May mga nakataas ba sa number 2 at number 1? Yes, Yarel, nadagdagan yung ating mga tropical cyclone wind signals, particularly dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas yung ating wind signal number 1 dito sa mga areas ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Apayao, Abra, maging dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Aurora, kasama na po dyan ang Catanduanes. At bahagyang humina nga itong Bagyong Inday, pero meron tayong mga areas na nakataas ng tropical cyclone wind signal number 2. Dahil nga ito yung pinakamalapit na area na maaaring lumapit doon sa gitna ng Bagyong Inday. Nakataas yan sa Batanes at Babuyan Group of Islands at maaari pa po itong madagdagan habang kumikilos papalapit ang Bagyong Inday dito sa extreme Northern Luzon. Balikan natin itong mas nakakabahalang epekto ng Bagyong Inday sa ating hanging habagat. Marami tayong mga kababayan kasi din na mga netizens na nakikita na nagko-comment na sabi nyo may bagyo, sabi nyo may habagat pero tirik ang araw. Again, kailan magsisimulang maranasan ang mga pag-ulan? Sa ngayon kasi at kahapon sa bahagi ng Mindanao, balikan natin yung movement nitong Bagyong Inday na humihila sa ating hanging habagat. Kasi kung makikita natin, parang covered na tayo nung kaulapan Cheryl, kung mapapansin nyo nga, kumikilos yung ating bagyo paitaas. Ngayon, since paitaas ang kilos niyan, sumasabay yung habagat natin sa pag-akyat niya. Nagsimula yan sa Mindanao, kaya may mga areas na tayo na nagbaha dyan. Nadagdagan naman yung ating mga pagulan dito sa Western Visayas. At ngayon nga, sa pwesto ni Mon at ng ating ibang reporter dito sa may Batangas, nagsisimula ng maramdaman yung mga hangin at pagulan dito sa area ng Batangas. Dahil umaakyat ang Bagyong Inday. Ngayon, bukas sa Metro Manila, mas magiging maulap na po yung ating panahon. Mas mataas na po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na sa weekend Pagpalabas na po itong Bagyong Inday, tataas yung ating axis ng habagat na kung saan magpapaulan na po yan dito sa Metro Manila, maging sa mga karating lugar nito, ang ilang bahagi ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, maging dito nga sa Laguna at Cavite, Batangas, maging dito rin po sa mga area sa Ilocos Region, mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang Baguio City. Kaya may mga biyahe ngayong weekend
mag-ingat po tayo at mag-ready tayo sa mga posibleng epekto ng mga Huwag pag-ulan. tayo maging kampante. Kahit na kung kaninang umaga nga dito sa atin sa Metro Manila, no, pagising natin, medyo maulap na eh. Though wala tayong masyadong ulan na naranasan, maybe very light rain sa ilang lugar. Pero again, nananatili ba na yung critical na tuloy-tuloy na pag-ulan, malalakas na ulan, ay kailan magsisimula itong dulot ng habagat dito sa atin sa western sections ng Luzon? Yes, gaya nga ng nabanggit ko, Cheryl, umaakyat yung ating axis ng habagat. So pag nandito na, So for tomorrow, sa Metro Manila, maulap yung panahon natin at meron na tayong any time of the day, pwede tayong makaranas ng mga pagulan. Maaring katamtaman, kuminsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Pero sa darating na Sabado, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan. Doon natin makikita yung tinatawag nating intermittent. O sabi nga ni Ka Ernie dati, manakanakang pagulan. At anumang araw, anumang oras yan sa maghapon. Magpapatuloy pa yan sa linggo kahit pakalabas na po itong bagyong Inday. So mostly yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila, mas mararamdaman natin sa Sabado at Linggo. Pero bukas, meron na rin po tayong matataas na tsansa ng pagulan. Mahangin din tayo sa Metro Manila bukas dahil sa epekto ng habagat. Ganon din sa mga karatig lugar nito. okay, Alvin, yung Angat Dam nga ay kasalukuyang nasa below critical level. So ito bang bagyong Inday ay makakadagdag man lang ng level ng tubig sa Angat? Yes, tama ka dyan, Cheryl. Meron tayong may tutulong o may dadagdag sa level ng tubig sa Angat Dam. Pero sa ngayon, yung ating first few days ng mga pagulan dulot na itong ating habagat ay hindi pa naman sapat para mapunan agad yan. Pero Cheryl, kapag buwan ng July, mas marami na tayong inaasahang rainy days o yung mas madaming mga araw na may ulan tayo. Kaya for the past, in the next few days at few weeks, ari tayong makaasa na mas mapupunan pa yung mga tubig dito sa Angat Dam. Pero again, maghanda pa rin tayo dahil yung epekto ng El Nino, mas mararamdaman pa natin yan sa huling bahagi ng taon, Cheryl. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday by Saturday. Pero hindi ibig sabihin yan, wala nang epekto sa ating magiging panahon hanggang kailan magiging maulan. Yes, Cheryl, kahit makalabas na ng ating area of responsibility, etong Bagyong Inday, mas magiging maulan pa nga dito sa Metro Manila at mga karatig lugar nito, ang malaking bahagi ng Luzon. Mababawasan yung ating mga pagulan sa Mindanao at Visayas. Pero yung epekto ng habagat, magpapatuloy pa yan in the next 2 to 3 days. At kahit sa Lunes po, may epekto pa rin po yung ating habagat. Bababa ng konti yan, pero magpapaulan pa rin po ang habagat, particularly sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Maraming salamat sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.